Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Para po magkomento pong muli dito po sa ating Tambayan Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentohan po natin itong pahayag po ng Pangulong Marcos tungkol po dito sa media at dito rin po sa mainstream media. Hinangaan po, talagang pinuri po ng Pangulong Marcos mga katambay ang kahalagahan ng media lalo-lalo na sa kanyang administrasyon, mga katambay. Pakinggan po natin sa GMA7 at komentuhan po natin ang Pangulo, mga katambay. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel ng media bilang source ng totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ang tinaguriang mainstream media ang kaharap ni Pangulong Bongbong Marcos ng panumpay ng mga bagong halal na opisyal na iba't ibang media groups. At sa pagkakataong ito, binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mahalagang papel sa anyay lumalalang problema ng fake news. Dahil anya sa teknolohiya at mas malawak na paggamit ng social media, pahirap na ng pahirap para sa marami ang pagsala sa impormasyong nakukuha nila. It has become harder and harder for the ordinary citizen who does not follow necessarily closely the events that are being reported upon. And therefore, it's difficult for them to discern what is fake news, what is real news, what is propaganda, what is pure objective information. Hinimok ng Pangulo ang media na manguna sa laban kontra fake news at patuloy na magbalita ng walang sensationalism, bias at personal na motibo. That is where you come in. That is where the reliable journalists come in. So that we know, as the reading public, the watching public, we can know that these are the people that we can trust. Because everything that they say is verified. Sometimes nobody is 100% right. But they do their very, very best to get it right. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24. Nakita niyo mga tambay, iba na po panahon ngayon sa pamilya Marcos, lalo po sa presidente. Kasi nung araw po, talagang sila po ay mabahong-mabaho sa mainstream media. Mga tambay, ang pamilya Marcos, di ba? Mabaho po yan, di ba? Komento ni Kamanong. Di ba? Talagang lahat po halos ay kalaban nila nung sila po ay wala sa pwesto. Di ba? At yan, nakabalik po sa pwesto. Tanging isang istasyon lang po nagdala dyan sa Pangulong Marcos. Di po ba? Dahil halos lahat ng mainstream media ay napakarami pong question sa kanila at bintang, di ba? Kasi ang bintang ng mga mainstream media nung araw, di ba? Sa mga Marcos, talagang nahandyan na lahat, di ba? Diktador, mamamatay tao, magnanakaw, di ba? Tapos yung human rights, napakaraming araw pinapatay, di ba? At yung sinasabing diktador, di ba? Pero ngayon, yung isa sa nagpanalo sa kanya at nagpabango ng pangalan niya social media, ngayon, mga fake news na po. Karamihan, sinasabi niya sa mainstream media ay mga fake news. Ang katiwa-tiwala na lang at ang talagang inuutusan pa niya di umano ang mga mainstream media na labanan ang mga fake news sa social media, mga tambay. Ito lang po ang totoong nagbabalita at nagbibigay ng impormasyon sa ating bansa. Ayon po sa Pangulong Marcos, wala nang katiwa-tiwala ang administrasyon ng Pangulong Marcos sa social media. Kaya po, kung talagang ito po ay pangontra din sa sinasabing fake news, mga katambay, bakit po hindi tutukan at hindi ibalita ng mainstream media yung issue po ng Pangulo sa droga at sabihin nilang fake news yung sinasabi o pinasabog ni Cathy Binag. Di po ba? Saka ni Jonathan Morales at ni Maharlika. Di ba? Kung talagang kayo, inuutusan na kayo at nakikiusap ang Pangulo na kontrahin nyo at ipaliwanag nyo na fake news ang lalabas sa social media. Ibalita nyo rin sa mga Pilipino na nanonood pa ng mainstream media, ipaliwanag nyo po yung lumalabas at pumuputok sa social media na ang issue ay droga sa First Family at kasama ang anak at ang grupo ng Voltes 5. Sana po, umpisahan nyo na po na sabihin na fake news yan. Ibalita nyo po. Ibalita at interviewin nyo rin. Bigyan nyo rin ng pahayag
tutukan nyo rin po, interviewin nyo si Cathy Binag. Di po ba? Para maging fair ang lahat. Hindi po one-sided, di ba? Kasi sa nakikita po natin ngayon, mahal ng Pangulo ng Pilipinas, komento ni Kamanong, ang mainstream media. Di po ba? Dahil wala pong nakikitang fake news ang social media sa Pangulo. Wala rin nakikitang mainstream media nakapalpakan ng Pangulo. At wala rin nakikitang mainstream media na korupsyon ang bagong Pilipinas. Di ba? At wala rin nakikitang malaking nawalang pera sa kaban ng yaman nung magpagawa ng 5,500, 1 bilyon, isang araw ang nagagastos. Hindi rin nakikita ng mainstream media yan, mga katambay. At yung sinasabing malalaking pera na hinahawakan ng Pangulo. Pero pagdating kay BP Sara, ay napakarami pong nakukuha. At sinasabing napakarami nilang binabalita pagdating kay BP Sara, mga katambay. Di mo ba? Pero, ang sinasabi ko nga, delikado po ngayon mga tambay. Delikado ang mga nasa mainstream media, yung mga isimada vloggers, saka yung mga GCash vloggers. Wala na po palang tiwala ang Pangulo ng Pilipinas sa social media. Paano po paniniwalaan din ito ng mga Pilipino? Kung nagsasabi ba ng totoo itong mga isimada vlogger at itong GCash vlogger, dahil mismong Pangulo hindi na naniniwala sa social media. Di po ba? Hindi rin po tayo maniniwala ngayon sa mga vlogger na talagang sobra-sobra pong iangat ang Pangulong Marcos na ubod ng galing sa kanila at ang pinaka sinasabing masamang politiko at napakaraming problema ay ang mga Duterte. Di mo ba? Pero pagdating po sa mga Marcos, pag pinuri ng mga vlogger, ano kaya naman ay isasagot ng Pangulo dyan? Di ba? Tanong lang ni Kamanong. Ano kaya sabihin ng Pangulo? Yan. Basta papabor sa akin, hindi fake news yan. Pag hindi papabor sa akin, mga fake news yan. Di ba? Ganun po ba? Ibang klase na po. Kaya mga katambay, nakita nyo po, lalong-lalo na sumuporta po sa Pangulong Marcos sa social media. Lahat po kayo ngayon, puro fake news na po kayo. Mainstream media lang po ang may totoong balita at makatotohanan ang sabi ng Pangulong Marcos. Katiwa-tiwala ang mainstream media, ang nasa social media ay hindi nakatiwa-tiwala pagdating sa kanya at sa kanyang administrasyon. Di ba? Kaya, ang nakikita lang naman kasing logic ni Kamanong yan. Kaya po ginagawa ng Pangulo yan. Yan yung isa niyang tactics. Di ba? Tactics yun eh. Yeah. Sasabihin mo sa buong madla, sa iyong speech, sa iyong interview, di ba? Sasabihin mo po yun eh, na hindi na ako nagtitiwala sa social media. Marami dyan fake news. Di ba? Saan ba pumutok? Tanong ni Kamano, saan ba pumutok yung issue ng droga sa kanya? Di ba sa social media? Di ba? Kaya ang gagawin niya ron, i-brainwash niya. Di ba? Itutwist niya. Hindi na ako naniniwala sa social media. Kahit ano lumabas dyan. Hindi totoo yan. Dahil fake news na yan. Kaya, ganun po talaga mangyayari, di ba? Dahil ayaw mo na paniwalaan ng social media. Dahil doon pumutok yung issue mo tungkol sa droga. Di ba? Doon lumabas si Cathy Binag sa social media. At yung sinasabing USB. Di ba? Kaya, dinadala tayo ng Pangulo doon sa laging papabor sa kanya. Basta pumabor sa kanya, walang problema. Pero pag meron pong nagsasabi ng katotohanan sa social media, kahit totoo na, peki pa rin sa kanya yan. Mga tamay. Lalo yung issue ng droga sa kanya, talagang ito pala'y paninindigan niya. Na talagang sa social media, talagang lagi na lang binabanggit ang kanyang pagiging addict, di umano. Addicted. Tanggap niya pala yun. Dahil sa isip niya, peki yan, di totoo yan. Dito ako sa mainstream media. Hihingi ng suporta, hihingi ng tulong. Ito ang tagapagtanggol ko ngayon. Kasi ang mga social media, wala yan. Ang mainstream media, una-una, hindi nababayaran yan. Hindi tumatanggap ng suhol yan. Kahit 1 sentimo, hindi nababayaran ng social media. Nagsasabi ng totoo yan, nakatambay.
nagsasabi lahat ng problema ng bansa at ang social media natin ngayon. Nakita niyo naman po kung paano po gumalaw ang social media ngayon. Di ba? Talagang hindi sila nagbabalita ng fake news. Puro po sila good news ang binabalita, mga tambay. Puro totoo. Totoo lang sila. Kaya nga po, wala na halos nanonood sa mainstream media dahil lagi na lang nagsasabi ng totoo, di ba? Sa sobrang totoo ng mainstream media, nababawasan na po ang nanonood sa mainstream media. Napupunta na po halos sa social media. Kasi ang social media, walang kinikilingan, lalo kung hindi ka naman nagpapabayad. Di ba? Ang may kinikilingan lang sa social media, yung nasasapalan ng bibig, yung nababayaran, di ba? Yung hindi nagpapabayad, makikita mo riyan, nakikita lahat ang problema ng bansa. Yung mga nababayaran, at katulad po, kung may nababayaran man sa mainstream media, bulag po yan sa katotohanan. Wala po makikita problema sa gobyerno yan. Katulad po na nababayaran sa social media, hindi rin po nila makikita ang problema ng gobyerno. Dahil nga bayad sila, di umano, mga katambay. Nakakalungkot lang po, di po ba? Isa rin pong vlogger yan, ang Pangulo. Nasa social media rin po yan. Kung tutusin pala, hindi rin natin paniniwalaan yung mga dina-download niya sa social media. Gumagamit po ng platform yan. Meron pong YouTube yan, ang Pangulo. May Instagram, di ba? Baka nga may TikTok pa yan at Facebook. Di po ba? Pero hindi siya naniniwala sa social media. Di lahat pala ng sasabihin niya at i-download niya dyan sa social media, wag na pala natin paniwalaan. Dahil nasa social media siya eh. Di ba? Nagbablog siya eh. Di ba? Nag-upload po siya dyan. Kaya, nasaan kaya ang pag-iisip ng isang Pangulo na nagtatanong lang si Kamanong kung saan ka bumango, social media ka nag-umpisa para makabalik ka at maibangon muli sa tulong po ng mga Duterte na maibangon ulit ang iyong pangalan dahil lalo sa pagpapalibing ng iyong ama, ng dating Pangulong Senior Marcos, diba? Marcos Senior, sa tulong ng mga Duterte at ng social media, bumango, nakabalik sa pwesto dahil napakalakas ng social media. Ang social media nararating kahit saan sulok ng mundo. Di ba? Na ibabalita, direkta sa tao, direkta. Di ba? Saka, nakakita ba kayo ng social media, ng mainstream media na binabatikos ngayon ng Pangulo? Mabibilang mo lang yata sa daliri, di ba? Lahat po halos ngayon ng malalaking media sa ating bansa, walang bumabatikos sa pamahalaan po natin ngayon. Walang nakikita. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, hindi kaya nababayaran ng mga ito? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga katambay. Kaya nakakalungkot po, mga katambay. Yung lahat ng sumuporta sa Pangulong Marcos nung panahon ng kampanya, talagang napakaraming social media, maraming mga vlogger ang tumangkilik at talagang kasama ng Pangulo. Pero ngayon, ang tingin niya na dito ay puro fake news na po ang tingin niya ngayon. Kasi nanalo na siya. Hindi niya na kailangan ang social media. Ang kailangan niya na ngayon ay mainstream media. Talagang nabaliktad na po ang sistema. Babay na lang. Mainstream media, bye-bye. Yung mga nagpanalo, yung talagang naghirap, talagang sinasabing ito na ang totoo, ito na ang magtutuloy, build better more. At talagang ito na ang sinasabing Talano Gold, napakaraming ginto, kayamanan na mababayaran ng utang ng Pilipinas pag nakuha ang isang damukan na ginto. Yan po, may nagpatotoo po niyan, isang vlogger po, si Sangkay. Si Sangkay po ang napakaraming ginto na ipinahayag po sa mga Pilipino kung gaano po karami ang ginto ng mga Marcos. At pag nakuha raw ang ginto, wala na raw pong utang. Wala na pong utang ang Pilipinas. Pero, pinakamalaki pong nangungutang. 2 taon na po, pinakamalaking nangungutang ang administrasyon po ni Pangulong Marcos. Napakalaki po ng inutang. Kung ito po ay totoo, sinasabi ni Sangkay na isang damo ka lang ginto, bakit po tayo baon sa utang? Napakarami inutang, wala naman nakikita proyekto. Meron mang proyekto, natangay pa ng baha. Nakatambay, nakakalungkot lang. Kayo po mga tambay, ano po sa tingin nyo?
dito po sa pahayag ng Pangulo na itsapwera na sa kanya, wala na siyang tiwala sa mainstream media kasi, di po ba, sa mainstream media pumutok ang issue ng droga laban sa kanya. Kaya hindi niya ito paniniwalaan. Kaya hindi po tayo makakaasa sa Pangulo na siya ay magpapa-drug test. Dahil una-una, hindi siya nagtitiwala sa social media. Yung lahat halos kasi ng sinasabing tumatangkilik sa social media, isa lang ang sinasabi, magpa-drug test ka na po, Mr. President. Pero, nagsalita, hindi nakatiwa-tiwala yan. Puro fake news na yan. Fake news ng social media, mga katambay. Kayo po, ano masasabi nyo sa ating Pangulo, mga katambay? Napakagaling na Pangulo. Napakagaling tumanaw ng utang na loob. Ang isang Marcos Jr. Ganito po siya tumanaw ng utang na loob, lalong-lalo sa mga Duterte, at lalong-lalo na sa social media, mga katambay. Nakakalungkot lang. Muli po, si Katambay Manong, nag-iiwan po na talagang ganun po ang buhay. Tiis-tiis muna tayo. Meron pang darating na isang agila sa ating bansa. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At thank you po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment po, maraming salamat din po. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.